Ayan po, sa wakas po mga kabida, no? Naglabas na po ng pahayag. Ito pong si Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida, matapos po ang ilang linggo na nananahimik daw, ano, at hindi po nag-react dito ho sa kaliwat ka ng investigasyon po na ginagawa po ngayon, ano, mga kabida, ng Kongreso, ano po. Both houses po ito, ano, House of Representatives at ito pong Senado, mga kabida. Siguro na-challenge po ito kung si Speaker Romualdez, ano? Matapos pong kumalat po sa social media mga kabida na pinaghahanap po siya ano, ng mga netizens kung nasaan na po ito kung si Speaker Romualdez, bakit hindi po siya nagsalita, ano? Bakit po nananahimik po ito, ano? Despite yung House of Representatives po mga kabida, binalot po ng batikos po, ano? Okay? Dahil ho sa sinasabi pong involvement ng ilan sa mga mambabatas po dyan po sa lower house, dyan po sa controversial po na flood control projects po mga kabida. Ano? Eto, babasahin ko lang po ano, ito pong article mula sa ang balita ngayon. Ito po yung statement po ano, ni Speaker Romualdez po mga kabida kahapon. Alright? Ang title po ng kanilang pong article, lalabanan niya. Ayon, ang ibig sabihin po, lalabanan daw ni Speaker Romualdez ang korupsyon. Okay? Hindi naman po niya idinitalye kung alin dun sa mga korupsyon po na issue, no? Ang lalabanan po niya. Basta korupsyon, siguro, maging sa kanyang bakuran po, no? Lalabanan po niya. Mga kabida, yung korupsyon po, ano? Alright? Eto, babasahin ko na po ang article po nila, no, mga kabida. Sa gitna ng kaliwat ka ng investigasyon sa maanumaliyang flood control projects, iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na kailangang harapin at imbestigahan ang lahat ng aligasyon ng katiwalian sa pamahalaan, kasunod ng panawagan mula sa business community at civil society groups. Hindi kailanman kukonsintihin ng mababang kapulungan ang korupsyon. The House of Representatives of the People will never condone corruption. Sabi po ni Speaker Romualdez mga kabida, no? Kasalukuyang nakatutok ang publiko sa mga investigasyon hinggil sa maanumaliyang flood control projects kung saan sinasabing pinaghati-hatian ng ilang kontraktor, opisyal ng gobyerno at mambabatas ang bilyong pisong pondo. Ayan po, no? So yun yung statement po ano ni Speaker Romualdez kahapon, mga kabida. Matapos po ang ilang linggo ano na nananahimik po ito. Okay? Now, ang tanong po dito ay bakit ngayon lang po siya lumabas at nagsalita po, mga kabida? After binatikos po ano, katakot-takot na batikos po ano, ang inabot po ng Kamara de Representantes po mga kabida. Okay? Dito ho sa corruption issue, ano? Kasi nagsanga-sanga na po ito, ano? Unang-una po, kinonect nila tong flood control projects po mga kabida, no? Doon po sa 2025 national budget, no? Kung saan po ay napaka-controversial din. Kasi napuno daw ito ng corruption daw mga kabida, no? In fact, mismong si Congressman Sid Ungab, ano? Ang bansag po niya dito is the most corrupt budget po, ano? Ever sa kasaysayan po ng budgeting po ano sa gobyerno mga kabida na po, no? So yun, nabalot po ng kontrobersiya no ito pong house, at yun nga hinayaan lang po ano ito hong mga kongresista na magsalita ho dito, protektahan yung integridad po ng House of Representatives at hindi ho nagpakita at naglabas po ng kanyang reaksyon ito pong si Speaker Romualdez mga kabida. Kaya ang dami hong naghanap po ano sa social media sa kanya. Okay? Kung saan na po itong si Speaker Romualdez na timely sana no na maglabas po siya ng statement considering bugbog na masyado ito pong Kongreso po ano, lalong-lalo na po ito pong House of Representatives ano, mga kabida ano po. Now, sinabi po niya na lalabanan niya ang corruption. All right? Now, maniniwala lang po ako sa inyo, Speaker Romualdez, kung
hihikayatin mo ito hong si Congressman Zaldico na umuwi sa Pilipinas at humarap po sa investigasyon po mga kabida. Although may narinig po tayo na ititigil na raw ng House of Representatives yung kanilang investigasyon sa flood control, mga kabida, although hindi ko pa verifikado yung balita na yon, mga kabida, pero para sa akin mas mainam na tigilan na po ng House of Representatives po mga kabida at hayaan na lang po natin either itong Senate or itong sinasabi po nilang itatayong independent investigating body po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga kabida. Kasi kung maalala po ninyo at ma-observe po ninyo yung last hearing po ng House patungkol po dito sa flood control, ang dami hong nakahalata po mga kabida, na protektado po ng mga mambabatas ito pong si Congressman Zaldico, Kasi ito pong si Congressman Edgar Erice, meron pong motion, na ipatawag ito pong si Congressman Zaldico at itong si dating Senador Grace po, halos magkatunog yung apelyido po mga kabida, Alright? Diyan po sa hearing ng Kamara, tumutol po dito ito hong si Congressman Abante, at maging itong si Congresswoman Janet Garin. Kasi ang point dito, ano ang koneksyon sa subject po ng investigasyon? Since ang investigation po is about flood control projects at yung gusto hong isingit daw ng mga advocates na mga kongresista, na ipatawag ito hong si Congressman Zaldico is about 2025 national budget. Ano daw ang connection po doon? Okay, pero para sa akin may connection po yan. Why? Ang connection dyan mga kabida is unang-una po doon po sa 2025 national budget mayroon pong na-discovering insertions. Okay, at hindi lang po millions of pesos yung insertions po doon na na-discover. Billions of pesos po mga kabida. At doon daw itinago sa budget po ng Department of Public Works and Highways. Ayon po kay Senator Panfilo Lacson, mga kabida. See? Ano ang connection? Since ang common denominator po mga kabida is DPWH, dito ho sa insertion at saka sa flood control projects. So, meron pong connection. Okay? Baka naman po, yung insertions na bilyong piso po, na nakita po sa budget po mga kabida, baka yun yung ginamit po, sa pagpapatayo ng flood control, mga kabida, sa buong Pilipinas. Alright? So, may connection po siya, So, dapat pong humarap ito pong si Congressman Zaldico, ipaliwanag po niya ito pong sinasabi hong insertions dyan po sa 2025 national budget. Wala naman sigurong masama po doon, Okay, magpaliwanag lang po bakit po nagkaroon po ng insertions. Kung totoong meron pong insertions, At saan po intended yung insertions na yun? Ganun lang po. Okay? Parang halata po na disturb ito pong mga mambabatas. Bigla hong binara ito hong si Erice. Okay? At tinutulan po nila ito pong pagpapatawag po kay Congressman Zaldico at dating Senador Grace po, mga kabida. See? Now, kung seryoso po itong si Romualdez sa kanya hong laban versus corruption, payagan po niyang humarap ito pong si Zaldi. Tawagan po niya si Zaldi. Tapos sabihan po niya na balik ka dito sa Pilipinas, harapin mo yung investigasyon. Kahit na po hindi ang House of Representatives po ang mag-imbestiga, kung totoo man na ititigil po nila itong investigasyon, kahit na po dun sa Senado, di kaya dun po sa isang independent investigating body, na i-create daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mas ang importante dito, humarap ito hong si Zaldico, mga kabida. At imbitahin po nila, ito pong si Mayor Magalong po, Kasi kahit na po kay Mayor Magalong, medyo nag-atubili po, ito pong house na imbitahan po ito. Parang natatakot po ata mga kabida, ito pong mga kongresista sa magiging isisiwalat po ni Mayor Magalong. Kaya medyo nag-atubili pong imbitahan po ito.
At sinabi lang po nila mga kabida na hindi pa po napapanahon, ano, na imbitahan nila ito hong si Mayor Magalong, ano po. No? So, yung trust issue, andyan, mga kabida, no? Andyan yung trust issue po. So, para maiwasan po yan, ano, mas minabuti siguro, ano, o mas mainam po siguro, mga kabida, na hayaan na lang po ng House of Representatives yung investigasyon po at ibigay na lang po nila doon ho sa independent investigating body na i-create po ano, ng Malacanang, mga kabida, ano po. Para maiwasan po yung kulay. Hindi po makukulayan po ang investigasyon at hindi po makukulayan po, mga kabida, ang magiging resulta po ng investigasyon. So, yun lang po yung aking challenge po kay Speaker Romualdez. Kung seryoso po siya at gusto po niyang labanan ng korupsyon, ano, ayan po niyang humarap ito pong si Zaldico, ano. Kumbinsihin po niya na bumalik po sa Pilipinas at harapin po ang investigasyon po, ano, mga kabida, patungkol ho dito sa controversial na flood control projects. Ayan po. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion dito ho sa biglahong paglabas po ni Speaker Romualdez at nagsalita po, ano, laban po sa korupsyon, mga kabida, no? Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.